Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat kung saan mong panig ng mundo kayo naroroon. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in Three Parts. Sa araw na to ang topic ko ay, bakit walang kapatawaran sa Espiritu Santo ang iduluhin mo ang Santo Papa ng Romano Katoliko? Una sa lahat, gusto kong ibahagi sa inyo kung sino ba talaga muna si Kristo at kung sino yung Ama ni Kristo. Sinabi ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at tayong mga tao hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Sinabi ni Kristo na ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Gusto kong ipabatid sa inyong katotohanan na ang katawan ni Kristo ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo at si Kristo ay hindi nabubuhay mag-isa nung si Kristo ay naririto pa sa lupa. Honestly, dahil templo ng Espiritu Santo ang katawan ni Kristo, parating kasama ni Kristo ang Espiritu Santo, na siyang kanyang ama na nagsugo sa kanya para ipakilala ni Kristo ng Espiritu Santo lang ang nag-iisang banal na ama, na dapat nating ibigin, sambahin at purihin ng higit sa lahat sapagkat ang Espiritu Santo ang may gawa ng katawan at kaluluwa nating mga tao. At si Kristo ang siyang daan, buhay, liwanag at katotohanan para magkaroon tayong muli ng komunikasyon sa Espiritu Santo na siyang totoong nag-iisang Diyos na may gawa ng katawan at kaluluwa ng buong sangkatauhan. Ang Santo Papa ng Romano Katoliko, honestly, hindi talaga yan sugo ng Espiritu Santo. Hindi ang Espiritu Santo ang kanyang sinasamba, kundi ang demonyong si Satanas. Honestly, yung katawan ng Santo Papa, ang nananahan sa kanyang espiritu ay hindi ang Espiritu Santo, kundi ang demonyong si Satanas na siyang nanlilinlang sa mga tao para hikayatin ang mga tao na huwag magpuri sa Espiritu Santo, kundi kalabanin ang Espiritu Santo. Honestly, ang Santo Papa ng Romano Katoliko ay tao lamang at hindi siya nakahihigit sa Espiritu Santo na siyang nag-iisang Diyos na siya ring may gawa ng kanyang katawan at kaluluwa. Dahil templo ng Espiritu Santo ang katawan ng bawat tao, ang bawat buhay ng bawat tao ay nakasalalay sa kamay ng Espiritu Santo. At sa araw ng paghuhukom, ang Espiritu Santo ang maghuhukom sa bawat kaluluwa ng bawat tao. Kilala ng Espiritu Santo kung sino yung naging kaisa ni Kristo na naging tapat sa Espiritu Santo. Na sa Espiritu Santo talaga nagpupuri at sumasampalataya at wala siyang iniidolo na ibang banal na ama dito sa lupa o amang espiritual. Sa Matthew chapter 23 verse 9, kung hindi ako nagkakamali, sinasabi doon na do not call anyone Father here on earth, for there is only one Father and He is in heaven. Honestly, ang Espiritu Santo lang na hindi natin nakikita ng mata, ang siyang totoong Holy Father. Hindi yung Santo Papa na nasa Roma na nakikita natin ng mata. Honestly, yung Santo Papa na nananahan sa Roma ay tao lang yun at hindi yun nakahihigit sa Espiritu Santo. Wala yung kakayahang mag-create ng sarili niyang katawan at kaluluwa. Ang ating buhay ay pinagkaloob na pansamantala ng Espiritu Santo. Ang ating buhay ay hiram lamang natin sa Espiritu Santo. Ang may gawa ng ating buhay ang Espiritu Santo dahil ang ating katawan ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo na nananahan sa katawan ni Kristo, na siya ring nananahan sa katawan ng bawat tao ay ang totoong Alpha at Omega. Ang nagbibigay ng buhay kay Kristo ay ang Espiritu Santo. Nung si Kristo ipinako sa krus, sinabi ni Kristo, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nauunawaan ang kanilang ginagawa. Honestly, si Kristo, nung siya ay nagdasal, na hinihiling niya na patawarin ng Espiritu Santo ang kasalanan ng mga tao na pumatay sa Kanya, ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo ang kinakausap ni Kristo. Dahil ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo ay ang totoong Ama ni Kristo
na siyang nagsugo kay Kristo na parating kasama ni Kristo. Honestly, yung mga taong pumatay kay Kristo ay mga antikristo na hindi naniniwala na si Kristo ay anak ng Diyos at si Kristo ay Diyos. Honestly, si Kristo ay hindi mo na makikita ng mata dahil si Kristo ay nagbalik na sa totoong kaanyuan nito na espiritu, at ang espiritu ay Diyos. Si Kristo lang ang daan, buhay, liwanag at katotohanan para magkaroon ka ng komunikasyon sa totoong nag-iisang amang espiritual na siyang banal na ama na nagbibigay ng buhay sa sarili mo. At ang Espiritu Santo rin ang gumigising sa iyo sa araw-araw na nagbibigay ng buhay sa iyo. Sa oras na umalis na ang Espiritu Santo sa katawan mo at binawi na rin ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan mo, mamamatay ka. At ang kaluluwa mo ay babalik sa Espiritu para humarap sa paghukom base sa iyong mga gawa at pananampalataya. Honestly, bilang isang tinawag ng Espiritu Santo, hindi ako titigil talaga na ibahagi ko yung katotohanan. Na templo ng Espiritu Santo ang katawan nating mga tao at ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang banal na Ama na siyang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao at hindi ang Santo Papa ng Romano Katoliko. Alam ko na maraming mga ibang tao na patay ang kanilang buhay espiritual na hindi nila tatanggapin ang katotohanan na ang Espiritu Santo ang Diyos Ama na siyang banal na Ama na nagbibigay ng buhay sa sarili nila. Dahil iniidolo nila yung Santo Papa ng Romano Katoliko. Mas pinaniniwalaan nila yung Santo Papa ng Romano Katoliko kaysa sa mga salita ni Kristo. Hindi nila tatanggapin ang katotohanan ng Espiritu Santo ang Diyos na nagbigay ng buhay sa kanila na siyang babalik para bawiin yung buhay na ipinahiram sa kanila. Maliwanag na sinabi ni Kristo ng kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan ang Espiritu Santo. At hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay maliligtas. Honestly, kung hindi ka naging kaisa ni Kristo sa totoong nag-iisang iglesia ng Diyos na ang layunin ay magpuri, sumampalataya at umibig sa Espiritu Santo, ang kaluluwa mo ay hindi maliligtas. Tanging yung mga tao lang na naging kaisa ni Kristo, na nagpupuri, sumasampalataya at kinikilala ang Espiritu Santo ang kanilang amang espiritual ng kanilang kaluluwa ang siyang makakapasok sa langit. Ang ating kaluluwa ay ang siyang susi para makapasok tayo sa langit. Ang Espiritu Santo ang siyang parang pinakapadlock. Hindi mo yun mabubuksan at hindi ka makakapasok kung ang kaluluwa mo ay hindi naging malinis at hindi ka nagpuri sa Espiritu Santo. Hindi ka makakapasok sa langit ang kaluluwa mo. Tanging yung lang sumasampalataya, nagpupuri at umiibig sa Espiritu Santo ang makakapasok sa kaharian ng Diyos Ama ang kanilang kaluluwa. Dahil naging kaisa sila ni Kristo, na pinabanal ng Espiritu Santo ang kanilang kaluluwa at kinilala ng Espiritu Santo ang kanilang kaluluwa na anak ng Diyos. Honestly, walang idudulot na kabutihan ang pagsamba mo sa rebulto. Kinamumuhian ng Espiritu Santo ang mga taong sumasamba sa rebulto. Dahil hindi nila kinikilala ng Espiritu Santo ang kanilang Diyos na nagbibigay ng buhay sa sarili nila. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Maraming mga taong patay at tulog ang kanilang diwa, patay ang kanilang buhay espiritual. Kung kaya hindi nila nakikita ang katotohanan sa mga aral ni Kristo kung bakit si Kristo nagsasalita patungkol sa Espiritu Santo. Na ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan ng Espiritu Santo at ang katawan ng tao ay templo ng Espiritu Santo. Honestly, narito na tayo sa huling panahon at sinabi ni Kristo na sa huling panahon, maraming mga bula ang propeta nga ang magsusulputan. Pero sinabi ni Kristo na mag-ingat na huwag malinlang sapagkat marami nga yung maliligaw ng landas. Honestly, maraming relihiyon na nagkalat dito sa mundo. Tulad ng relihiyon ni Kibuloy, ni Eli Soriano, ni Felix Manalo, sa Jehovah, yung mga Sabadista. Pagsamasamahin mo lahat yung mga relihiyon na yan, pero hindi nila kayang linlangin ang Espiritu Santo.
Lahat ng mga leaders dyan, hindi talaga nila kinikilala ng Espiritu Santo ang totoong amang espiritual na siyang nagsugo kay Kristo. Hindi nila tinanggap ang Espiritu Santo kay Kristo, kaya yung mga ngahas mangaral ng salita ng Diyos na hindi nila tinanggap ang Espiritu Santo at hindi rin sila pinahintulutan ng Espiritu Santo. Honestly, pamumusong sa Espiritu Santo ang mga haskang mangaral ng salita ng Diyos kung hindi ka pinahintulutan ng Espiritu Santo. Honestly, si Kristo ay sinugo ng Espiritu Santo para maging daan, buhay, liwanag at katotohanan dito sa mundo para tayo ay maligtas ang ating kaluluwa na makapasok sa kaharian ng Diyos Ama kung ang tao ay magsisisi at magbabalik loob sa Espiritu Santo. Pero kung ikaw ay hindi mo kinikilala ang Espiritu Santo, ang iyong amang espiritual, ang iyong Diyos Ama na nagbibigay ng buhay sa iyo na parati mong kasama dahil templo ng Espiritu Santo ang katawan mo, magiging kaisa ka ng mga antikristo na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Kung kaya walang puwang sa langit ang kaluluwa mo. Kung kaya sinabi rin ni Kristo na hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay maliligtas. Yung mga tao na ginagamit nila nga ang relihiyon na gawing negosyo. Honestly, marami namang mga relihiyon na nagkalat dito sa mundo, yung mga punong ministro. Ginagawa nilang negosyo ang relihiyon para madali silang kumita ng pera. Kaya yung tulad ni Nakibuloy, yung sina Eli Soriano, sina Manalo, hindi naman talaga nila kinikilala ang Espiritu Santo, ang amang espiritual, na siyang nag-iisang Diyos na nagbibigay ng buhay sa tao. Dahil kung kinikilala nila na ang Espiritu Santo ang nag-iisang amang espiritual na nagbibigay ng buhay sa tao, hihikayatin nila ang mga tao na magsisi at magbalik loob sa Espiritu Santo. At hindi sila maglalaban-laban para magpagalingan para sabihin ang kanilang relihiyon, ang totoong relihiyon at iglesia ng Diyos. Honestly, ang totoong iglesia ng Diyos ay ang Espiritu Santo lang ang sinasamba, pinupuri at kinikilala na siyang banal na Ama, na siyang Diyos na nagbibigay ng buhay sa tao. Bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya, layunin ko na ipakilala sa inyo ng Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria ay ang siyang totoong Ama ni Kristo. Ang Espiritu Santo na nananahan sa aking katawan ang siyang nagbigay sa akin ng kaalaman at karunungan para maunawaan ko yung mga aral ni Kristo. At ang Espiritu Santo rin ang nagbigay sa akin ng kaalaman at karunungan para makilala ko kung sino talaga ang totoo kong amang espiritual. Ang Espiritu Santo ang nagpakilala sa akin na siya yung aking Diyos Ama na nagbibigay ng buhay sa akin na parati kong kasama, ang dapat ko lang purihin at sambahin at paglingkuran dahil siya yung may gawa ng aking katawan at kaluluwa. Kaya hindi ako titigil na ipakilala ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang banal na Ama at Holy Father na dapat nating sambahin dahil ang Espiritu Santo ang may hawak ng buhay ng bawat tao. Honestly, yung mga propesiya ni Kristo na sinasabi na bago pa raw dumating yung katapusan, sinabi ni Kristo na yun nga, mag-ingat sa mga bulaang propeta kasi marami nga magsusulputan. Honestly, marami mga bulaang propeta ang nagsulputan na nangangaral patungkol kay Kristo pero hindi nila itinuturo at hindi nila pinapangaral ang katotohanan sa mga aral ni Kristo kung bakit si Kristo nagsasalita patungkol sa Espiritu Santo. Hindi nila ipinakikilala na ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria ay ang siyang totoong amang espiritual na nagsugo kay Kristo na siyang nananahan din sa katawan ni Kristo. Dahil ang katawan ni Kristo ay templo ng Espiritu Santo at si Kristo ay Diyos at anak ng Diyos. Sinabi ni Kristo na sa huling panahon, bago pa dumating yung katapusan, magaganap yung kaguluhan na magkakaroon nga daw ng mga labanan. Ang mga bawat nasyon, ang bawat kaharian, magkakaroon ng taglindol at ng taggutom. Honestly, lahat ng mga propesiya ni Kristo ay nangyayari na sa realidad na
sa mundo nating ginagalawan ngayon. Honestly, yung mga bulaang propeta ay mga antikristo. Kung kaya sinabi ni Kristo na mag-ingat na huwag malinlang ng mga bulaang propeta. Dahil yung mga bulaang propeta, hindi talaga sila sugo ng Espiritu Santo. Hindi talaga sila tinawag ng Espiritu Santo na maging kaisa ni Kristo, na ipakilala ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang amang espiritual at banal na may gawa ng katawan at kaluluwa nating mga tao. Bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging spiritual warrior dito sa mundo, ang laban ko dito sa mundo ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga espiritong masasama na siyang naging kaisa ng demonyong si Satanas na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Ipinapahayag ko yung katotohanan. Ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo, na siya rin nananahan sa katawan ko, ang siyang totoong nag-iisang espiritu, na siyang amang espiritual na may gawa ng katawan at kaluluwa nating mga tao. At tayong mga tao dapat nating sambahin, purihin at ibigin ay ang Espiritu Santo, ang ating amang espiritual. Para kung tayo lumisan na dito sa mundo, ang ating kaluluwa ay maligtas. Si Kristo lang talaga ang daan, buhay, liwanag at katotohanan para makilala mo kung sino talaga ang totoong Diyos Ama, na siyang espiritu na may gawa ng katawan at kaluluwa nating mga tao. Sinabi ni Kristo, huwag matakot sa may kakayahang pumatay ng katawan, ngunit hindi ng kaluluwa. Ani si Kristo, nung si Kristo ay pinako sa krus, ang kanyang mga paghihirap sa krus, hindi niya kinatakutan yung kamatayan dito sa mundo. Dahil alam ni Kristo ng kanyang kaluluwa ay pansamantala lang mananahan dito sa lupa. Dahil yung totoong tahanan ng kanyang kaluluwa ay hindi dito sa mundo, kundi sa kaharian ng Diyos Ama sa langit. Honestly, si Kristo ay hindi mo na makikita ng pisikal. Dahil si Kristo ay espiritu na. Nagbalik na siya sa espiritu. Dahil yung kanyang misyon na ipakilala ang Espiritu Santo, ang nag-iisang banal na Ama, na siyang may gawa ng katawan at kaluluwa ng tao, ay nagampanan na niya. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya, ang misyon ko ay sumunod din sa yapak ni Kristo na ipakilala na ang Espiritu Santo ang nag-iisang banal na Ama. Alam ko darating ang panahon, mawawala ako sa mundo, lilisan ako sa mundo, pero itong aklat na to, mananatili ito. Ito yung magiging legacy of faith ko. Napatotoo na naglakbay ako dito sa mundo at naging kaisa ako ni Kristo, na nagpupuri, sumasampalataya at umiibig sa Espiritu Santo ng higit sa lahat. Nakinikilala ko ng Espiritu Santo ang aking banal na Ama at Diyos na nagbibigay ng buhay sa akin na parati kong kasama. Kung mawawala ako dito sa mundo, alam ko na ang kaluluwa ko, kasama yun ng Espiritu Santo. Mamamatay lang yung aking katawan, pero yung aking kaluluwa mananatili ang buhay, kasama ni Kristo at ng Espiritu Santo. Dahil yung katawan ni Kristo, templo yun ng Espiritu Santo. Ang katawan ko, templo ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo, na siyang nagbibigay ng buhay kay Kristo, nung si Kristo ay narito pa sa lupa, ay siya ring iisang Espiritu na nasa katawan ko, na siya ring nagbibigay ng buhay sa akin. Honestly, itong aklat na to ay kalat na sa iba't ibang panig ng mundo. At ang layunin at misyon ng aklat na ito ay para ibahagi sa buong mundo ang mabuting balita patungkol sa kaharian ng Diyos Ama. At para hikayatin ang mga tao na magsisi at magbalik loob na kayo sa Espiritu Santo para patawarin ng Espiritu Santo ang inyong kasalanan, at nang sa gayon, ang inyong kaluluwa ay maligtas sa araw ng paghukom. Dahil sa totoo lang, ang ating kaluluwa ang siyang haharap sa araw ng paghukom. Ang ating kaluluwa ay husgahan base sa ating mga gawa at pananampalataya. Kung dito sa lupa, naging mapagmataas ka, mayabang ka, at suwail kang anak sa Espiritu Santo, kung ano yung itinalaga mo dito sa lupa, ay siya rin itinalaga mo sa langit. Alam ng Espiritu Santo, naging bastos kang anak. Alam ng Espiritu Santo, naging suwail kang anak sa Kanya.
Alam ng Espiritu Santo na naging demonyo ka dahil nagpaampon ka sa demonyong si Satanas na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Ang labanan dito sa mundo ay labanang spiritual na. Armageddon. Yang mga nangyayaring mga disaster dito sa mundo, yang COVID-19, yang mga lindol, yang mga flooding, na kung saang lugar. Honestly, galit na ang Espiritu Santo sa mga tao. Dahil sobra na ang kasalanan na ginagawa ng mga tao sa Espiritu Santo. Andyan yung mga tao, nireretoke nila yung kanilang sarili. Hindi sila makontento kung paano sila nilikha ng Diyos. Ang ating katawan ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo. Yung mga tao nagpaparitoke ng kanilang mukha, honestly, pag namatay kayo at humarap kayo sa Espiritu Santo, sabi ng Espiritu Santo, hindi iyan ang hitsura ng nilikha ko. Hindi nyo kayang linlangin ang Espiritu Santo. Ang ating katawan ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang may gawa ng ating katawan at ng ating buhay. Kaya dapat nating sambahin, purihin at ibigin ang Espiritu Santo. Huwag tayong maging mapagmataas at mayabang sa Espiritu Santo. Dahil ang buhay natin nakasalalay sa Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ang maghuhukom sa ating kaluluwa. Yung mga bakla, nagkalat na dito sa mundo, iniidolo pa ng maraming tao. Yung mga ibang bulaang propeta, yung mga bakla, 2 lalaki ikinakasal, 2 babae ikinakasal ng mga bulaang propeta. Hindi naintindihan ng mga bulaang propeta na to na yung ikasal mo yung 2 parehas ang kasarian, kalapastanganan yun sa Espiritu Santo. Nananahan sa katawan ng bawat tao. Yung 2 lalaki na ikinasal ng mga bulaang propeta dito sa mundo, honestly, kalapastanganan yun sa Espiritu Santo. Kaya yung mga bakla, wala yang puwang din sa langit. Ang kaluluwa ng mga yan ay sa impyernong bagsak. Dahil alam ng Espiritu Santo kung anong ginawa nyo sa inyong katawan, kung anong ginawa nyo sa sagradong tahanan ng Espiritu Santo, kung winasak nyo ang sagradong tahanan ng Espiritu Santo dahil sa tawag ng kamunduhan at kalaswaan. Honestly, ang Sodom at Gomorrah, kaya yung ginunaw ng Diyos, ay gawa ng yung sagradong tahanan nga ng Espiritu Santo ay binababoy ng mga bakla. Maraming mga tao ang namumuhay na nilalapastangan yung Espiritu Santo. Maraming mga taong gumagawa ng kasalanan para kalabanin ang Espiritu Santo. Honestly, kapag kinalaban mo ang Espiritu Santo, talo ka. Hindi ka mananalo. Sorry. Dahil ang may gawa ng katawan at kaluluwa nating mga tayo ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang may hawak ng buhay natin. Honestly, ang Santo Papa, hindi yan sugo ng Espiritu Santo. Ang Diyos niyan ay ang demonyong sinungaling na si Satanas. Hindi ang Espiritu Santo na siyang nagsugo kay Kristo. Bilang isang tinawag ng Espiritu Santo, ito yung mission ko. Ang ipakilala na ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang banal na Ama na siyang may gawa ng katawan at kaluluwa nating mga tao. At hindi lahat ng mga propeta dito sa mundo na nangahas mangaral ng salita ng Diyos, na sinagamit nila ang pangalan ng Diyos sa kasinungalingan para kumita ng pera, pagkakitaan ng pera, yung mga salita ng Diyos. Honestly, hindi nyo kayang linlangin ng Espiritu Santo. Sinabi nga ni Kristo, hindi ka pwedeng magsilbi sa 2 Panginoon. Hindi ka pwedeng magsilbi ng sabay sa Diyos at sa pera. May pipiliin at itatangi ka. Bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya, honestly ang Espiritu Santo na nasa katawan ko ang nagbibigay ng buhay sa akin at hindi ang pera. Kaya ako umiiral dito sa mundo ay gawa ng Espiritu Santo na nasa katawan ko, na siyang parating kasama ng kaluluwa ko. Sa araw ng paghuhukom, talaga sinasabi ko sa inyo,
Maraming kaluluwa ang tatangis, magmamakaawa at hihingi ng kapatawaran sa Espiritu Santo, pero huli na. Dahil yung mga tao na lumisan na dito sa mundo, wala na silang chance para itama nila yung mga mali nila. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo, kung si Kristo winarningan kayo na sinabi ni Kristo, ng kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan ng Espiritu Santo. Ito yung gustong ipabatid ng Espiritu Santo na nanaan sa katawan ko, na sabihin ko sa mga tao na siya lang yung nag-iisang Diyos na may gawa ng katawan at kaluluwa nating mga tao. At kapag hindi kayo nagsisit, hindi kayo nagbalik loob sa Espiritu Santo, sa oras na bawiin na ng Espiritu Santo yung kaluluwa sa katawan nyo, yung Espiritu, siyang buhay na tinanggap nyo sa Espiritu Santo, mamamatay kayo. At hindi lang isang beses nyo mararanasan ang kamatayan. Mamamatay ang katawan at kaluluwa nyo at sa impyerno ang bagsak ng kaluluwa nyo. Kung kaya sinabi ni Kristo, huwag matakot sa may kakayang pumatay ng katawan, ngunit hindi ng kaluluwa. Ang bagkus katakutan mo ay dapat ay yung may kakayahang pumatay ng katawan at kaluluwa na siyang magbubulig sa iyo sa impyerno. Honestly, ang kasalanan ay kamatayan. At yan ang orihinal na pandemya na siyang may kakayahang pumatay ng katawan at kaluluwa ng tao, na siyang magbubulig sa impyerno kung ang tao ay hindi magsisisi at hindi magbabalik loob sa Espiritu Santo. Honestly, ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang banal na Ama at Holy Father na dapat nating kilalanin, purihin at sambahin. Kung gusto nyo na maligtas ang kaluluwa nyo na huwag mapunta sa impyerno. Ang iduluhin mo ang Santo Papa ng Romano Katoliko na siyang iyong Holy Father ay walang kapatawaran yun sa Espiritu Santo. Dahil yung bula ang propeta ng Romano Katoliko na iniidolo ng maraming tao dito sa mundo na Holy Father ay tao lang at hindi kayo niya matutulungan na maligtas ang inyong kaluluwa. Bagkus ay hihikayatin kayo ng Santo Papa ng Romano Katoliko. Nakalabanin nyo ang Espiritu Santo na huwag kayong sumampalataya sa Espiritu Santo, kundi sa mga ribolto, santo-santo at Diyos-Diyosan. Ang puso ng Santo Papa ay hindi naging kaisa ni Kristo na nagpupulat sumasampalataya sa Espiritu Santo, kundi ang puso niya ay naging kaisa ng demonyong si Satanas. Ang puso niya ay halimaw na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!